Then lovers and Katden followers, narito na ang ilan sa mga point of view with regards po dun sa chismis na ikinalat ni Manny Christopher Min patungkol sa Katniel. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit po na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course pasalamatan kayong lahat sa palagian ninyong panonood at pagsubaybay sa mga updates natin. Let's watch this video. Meron po kaming mga impormanting hindi nanununog at nangunguryente na nagpaabot sa amin ng impormasyon na nag-uusap na raw po ngayon si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Ay, wow! Sa pinaka-latest updates nitong si Manny Christopher Min na talagang pinag-uusapan ngayon ng mga Katden at ng Katniel fans. Marami pong nasaktan sa sinabi ni Manny Christopher Min na nag-uusap na daw di umano itong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So, sinasabi pa nito na isa sa mga malalapit na kaibigan ni Catherine ang nagsabing may komunikasyon na ang Katniel. Matatanda ang mahigit isang taon na ang nakararaan ng halos sabay ng kumpirmahin ng Katniel ang kanilang hiwalayan. Kasalukuyang napapanood si Daniel sa seryeng Incognito habang si Catherine naman ay gumagawa muli ng ingay matapos maging top grosser muli ang pelikulang Hello Love Again. So dahil po dito pinag-usapan siya ng todo ng ilan sa mga Katniel at Katden fans, no? Ito pa pagkatapos ng isang taon, November 13, 1 year yung pag-iwalay nila. Kapag talaga sigurong para kayo sa isa't isa, maghahanapan kayo eh. Oo, at saka talaga ang galit talaga ang tampo lumilipas. Oo, totoo yan. At saka yung walang pag-uusap, nung magkahingahan siguro, biglang parehong nagising. Pero ito po ay po pwedeng sa kanya pong report, sinabi nito na ang source niya, no, dito po sa pangyayaring ito ay talaga namang hindi raw nanununog at hindi rin nangunguryente, which means sinasabi niya na parang sobrang legit na source yung sinasabi niya na parang totoo nga na nag-uusap na itong si Catherine at si Daniel Padilla matapos ang isang taong hiwalayan nila. So dahil po dito, marami pong mga kumakalat na spekulasyon na sa pag-uusap na ito ay tila baga nagkakaroon ng linaw muli yung kanilang relationship. Ito pa, panoorin natin. Po pwedeng i-deny ni Daniel at ni Catherine at pwede rin po nila naman na panindigan kung totoong naganap ito, ang bridge. Hindi po namin babanggitin ang pangalan ng best friend ni Catherine Bernardo na malapit kay Daniel Padilla, pero siya pala ang nag-uugnay sa dalawa. Eh di ba dati na ibabalita na naghahanap si Daniel kung kanino siya lalapit para magkaroon sila ng komunikasyon. Ito raw yung best friend daw ni Catherine. Ewan ko lang kung alam na to ng pamilya ni Catherine ngayon pero palagay ko hindi. Ay, siguro. Sa kanya pong statement ay mayroon pa po siyang dinadawit na ilang tao na sinasabi na parang ilan sa mga naging bridge, no, sa pag-uusap nitong si Miss Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla ay sinasabing yung pinakamalapit na tao dito po kay Miss Catherine. Ang mga best friend na tinuturing ni Catherine si Miss Sofia Andres, no? Kung matatandaan po ninyo na yung asawa or yung parang live-in partner ni Miss Sofia Andres, no, na ito pong masasabing magtapos ng hiwalayan ng Katniel ay hindi pa rin naman po sila nananatili pa rin silang magkaibigan. Ito pa, dagdag pa. Siguro nga. Kasi wala pa kasing nagsasabi sa atin na nagkita na eh. Oo, tapos mababalitaan, mag-uusap na. Kasi patapos yung pag-uusap na yun, magkikita na kasunod. Oo, magkakaroon. Bukod sa kanya mga spluk na sinasabing nasa stalking stage na nga itong si Catherine at si Mr. Daniel Padilla, ay never pa raw nilang narinig or parang nabalitaan na nagkaroon na nga ng face-to-face itong si Catherine at si Daniel Padilla. Parang sinasabi nila na ang nababalitaan pa lang nila is nag-uusap pa lang sa telepono. Yun po yung kanilang nabalitaan, pero never pa po silang nagkikita. So, sa akin pong pagkakaunawa is wala naman po talagang masama if ever po na nag-uusap sila or nandun sila sa talking stage. No, kumbaga parang sinabi naman po ni Miss Catherine Bernardo sa kanya pong breakup post na mananatili pa rin naman nilang susuporta ng isa't isa at mananatili silang magkaibigan. So upon checking, chinek ko po yung kanyang IG account nitong si Miss Catherine. Nandun pa rin po yung breakup post niya with Mr. Daniel. Samantalang si Mr. Daniel Padilla, matapos ang hiwalayan nila, ilang araw matapos ang hiwalayan, binura agad ni Mr. Daniel Padilla. So, ang point of view ko lang dito is wala naman po ako nakikitang masama kung mag-usap man sila, kasi
nagkaroon naman talaga sila ng relationship noon. Pero it doesn't mean na nag-uusap sila, may relasyon na po sila. So kasi yun po yung parang ang nagiging interpretation ng ilang mga nakapakinig at nakapanood ng updates na ito, na porket nag-uusap na, porket may communication na silang dalawa, porket nasa stage 1 na yung kanilang pag-uusap, or kumbaga parang nagkaroon na sila ng communication, it doesn't mean na may relasyon na po sila ulit, nababalik na ulit sila sa dati, no? Sabi nga po ng ilan, or sabi nga nitong si Manay Christopher Min sa kanya pong channel, na hindi niya po ito, or pwede pong i-deny nitong si Catherine at si Daniel Padilla yung balitang ito, kasi ang pwede lang natin talagang paniwalaan is kung si Miss Catherine Bernardo mismo ang magsabi, or pangit naman po kung kay Daniel manggagaling, parang sobrang napakakapal naman ng muka, 'di ba? Kung sa lalaki pa manggagaling yung ganun. So antayin natin kung ano po yung sasabihin ni Miss Catherine Bernardo, pero mind you na hindi magsasalita si Catherine with regards to that. Kung yung hiwalayan nga nila ay natanatiling tahimik si Miss Catherine, dito pa kaya sa mga ganitong klase ng humor. And still, kapag ang isang balita ay parang sa ganitong paraan nga, parang sa source lang ng galing, hindi mismo dun sa artista, hindi pa po yan 100% sure. Pwede pa rin 50-50 yan, or hindi natin alam kung ilang porsyento yung katotohanan, 'di ba? So kaya naman sa mga nagtatanong tungkol sa cut din, still intact pa din po yung ating pong ating paniniwala, and wala man tayong makita mga updates, or hindi man sila in the end. Ang importante is napasaya tayo ng cut din, 'di ba? At wala rin naman pong sinasabi si Mr. Alden Richards na talagang tumigil na ba siya sa panliligaw, nanligaw ba siya, or sila na ba? Ayun naman po kasi talaga yung pinakamatibay na ebidensya na makapagsasabi. So what's going on with them, no? Kasi parang itong mga showbiz critics na ito, yung mga showbiz analyst na ito, na dumedepende lang po sila sa nakikita nila sa social media, pero wala silang panahon para magkaroon ng tinatawag na in-depth investigation with regards to this. So let's be vigilant and updated. And now, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates, at magre-react tayo patungkol dito. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Melina Tamisin. Alden post that cause to show to the person she is special to him. Yes, there's no caption, but whoever in that will see it. Ayan. So, yun po kasi yung post, and ito po yung isa sa mga pangyayari kung saan nakita nga, or parang namataan si Miss Lexine at ang pamilya ni Miss Catherine Bernardo na nasa isang Chinese restaurant. Kasabay nito is nag-post din po si Mr. Alden Richards na nasa isa silang Chinese restaurant kasabay ng pagse-celebrate ng birthday ni Lexine at ng Chinese New Year. So sinasabi po ng ilang mga bashers na coincidence lang daw di umano yung pangyayari na yon. And sabi ni Mr. Joey Lopez, Di coincidence yan, talagang magkasama sila dyan. Imbitado si Alden ng mga Bernardo family. And sabi ni Miss Alona Fulgar, sa video ni Tisoy, nag-ask pa yung merong steak, fave ni attorney. Alam na, watch nyo yung video ni Tisoy. Ayan. Ito po yung kanyang komento with regards to this. And kung mapapansin po ninyo, meron pong isang video na in-upload, at ipapakita ko po sa inyo later, na parang nandun din po si Miss Kat, na mataan siya ng mga fan. Sabi pa ni Miss Marilyn Cervantes, hello Miss Stars, regarding sa video photo ni Alden at pamangkin ni Kat na si Lexine, is same po ng restaurant at pa-birthday celebration. At Chinese New Year na rin, double celebration, at kaya wag nang pagtakhan pa dahil every occasion ng Bernardo nandun si Alden dahil sa mga GF and BF na ang cut din. Private but not secret ang peg ng cut din. Mas gusto nila ng private talaga. So ito naman yung paniniwala ni Miss Marilyn Cervantes with regards to this, And yung post po na yon, pinost po, like for example, kung ngayon po yung nangyari yung yung event na yon, nagpost si Lexine ngayon, tapos kinabukasan naman nagpost itong si Mr. Alden Richards, para naman hindi masyadong halata, 'di ba? Pero syempre, dahil po dun sa post na yon ni Miss Lexine, nahalata talaga na iisang venue lang yung pinuntahan po nila. Parehas ang background, pati po yung mga taong nandoon, tapos 'di ba? Kaya
kaya talagang nagpasalamat ang mga Katden fans sa post na yon ni Miss Lexine. And sabi niya, kaya nga di na nga kami mga legit ng Katden fans natitinag sa mga fake news na kesyo di na nagpapakita o tumigil na ng panunuyo si Alden kay Kat dahil sila na nga ba. Yon ang nagsabi na wala ng Katden after ng promo tour ng HLA is because mas prepare nila talaga ang private love life nila at dahil mas gusto nila talaga na private ang relationship na meron sila at ako rin naman as a fan, yung gusto ko sa kanila na wag na muna nilang sabihin na sila na. Basta pag may event sa showbiz at doon naman sila na umaten, wag naman na sila pagdamutan na makuhanan sila ng video or photo na magkasama or magkatabi. Ito naman yung kanyang komento with regards to this. Yan po ay ayan po ay depende. Kasi syempre, alam nyo po, kahit po may mga, may mga sari-sariling desisyon, sometimes, may mga, kailangan pa rin silang guidelines na sundin, no? And, kahit naman po siguro magpakita or hindi sila pakita doon po sa mga events na yun, is talagang napaka-imposible pa rin na hindi lumabas ang ilang mga resibo, no? Talagang magkasama silang dalawa. Sabi pa niya, I believe too na sana bago pa ang HLA mag-shooting sa Canada, between 25th of the month talaga may celebration ng Katden. Basta ako at mga tunay na nagmamahal sa dalawa ay panatag na #Katden, #for-life, #panatag. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this. And I hope that everybody is panatag, no? May bali, ano man ang mga lumabas sa balita with regards to this, mananatili pa rin yung ating paniniwala with Katden. And ano man ang maging desisyon ni Miss Catherine, buhay niya yon, bahala siya. Sabi ni Miss Mercy Salimbagat, nakita ko yung HLG interview ni Kat. Sabi ni Kat, happy siya na nakapasok sa pagkatao ni Alden. At sinabi pa ni Kat, siya na magtatanggol kay Alden yan. Ang sabi ni Kat, dapat nating unawain ang Katden, respetuhin natin ang privacy nila, yan, basta panatag lang talaga sa kanila. Ayan, ito naman yung kanyang komento with regards to this, and we are so happy na kahit na sobrang dami pong mga masasakit na news, alam ko po na talagang masakit na marinig natin yung mga ganong bagay, pero at the end of the day, 'di ba, parang maging tayo, kontento tayo kung ano man yung ipakita nila, kung ano man po yung mga nalalaman natin, 'di ba? Sabi ni Miss Renato, tumpak, you're right, Miss Tareds. Sinadya ni Alden today siya mag-post sa resto na yan para malito yung mga doubters na fancy. Sinasabi ng iba sa ex, now lang si Alden nag-post. Nakatawa. Isipin, bakit nag-post si Lexi ng same restaurant? Coincidence? No way. There's no such thing as that. Anyways, maraming salamat sa palaging update sa Katden. God bless us all, Miss Tareds. Yan, thank you Mr. Renato Husayan sa inyo pong information, and salamat din po sa inyo pong komento with regards to this. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!